Kapamilya, alam mo bang pwede pang mas gumanda ang buhay mo? Ibig sabihin, maganda na, mas gaganda pa. Pwede mo pang maabot ang iyong mga gumuhong pangarap. Good news, mamaya pag-uusapan po natin ano-ano ang dapat gawin para magkaroon ng maganda at mas matagumpay na buhay. Sa ating episode na Be the Better You. Pag-uusapan din natin ang 9 benefits of drinking water when you wake up in the morning by Connie Stanley. Yan, Okay, ganda yun po. na. Hintayin niyo po yan. Napaka-effective po yung mga bagay na yan. At makakasama pa rin natin si May Gonzalez, Certified Nutritionist and CEO for Trinity for Health para sa tulong kalusugan. Abangan din si Wendy Lindo sa tulong pampaganda ng buhay. At hair tips naman mula kay Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. At bago ang lahat, babatiin ko lang napakadami pong mga nagpapadala sa amin ng mga mensahe kung papaano nakakatulong ang tulong ko pa sa Mo Global sa inyo. So thank you so much sa week after week na pagsubaybay sa amin. Happy viewing po sa inyong lahat. Simulan muna natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. In this case po, one story can change your life. Ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa mayabang na profesor. Hoy! Ito medyo hindi humble, No. mayabang. Okay, a professor was traveling by boat on his way. So nagtanong siya dun sa sailor, sabi niya, "Do you know biology? Yan. Ecology? Zoology? Geography? O physiology?" Yan. So sabi ng sailor, "No, hindi ko po alam." Sabi niya, "What do you know about Earth? You will die of illiteracy." Aba, Sabi grabe. nung professor. After a while, the boat started sinking. The sailor asked the professor, "Sir, do you know swiminology? Marunong ka bang Escapology? mga lumangoy? O Marunong ka bang tumakas? Yan. Or sharkology?" Ayan, alam mo ba kung paano manginain ng shark? Yung ibig sabihin. Sabi ng professor, "No." Sabi ng sailor, "Well, sharkology and crocodilology will eat your headology and you will diology because of your mouthology." Yan. Siguro matututunan natin dito. Medyo bumawi lang po ng konti yung sailor doon po sa mayabang na professor. Kasi po minsan may mga pagkakataon pag marami tayong alam, we have the tendency magyabang sa ibang tao, lalo na sa ibang tao na walang ganong alam. Parang Imagine minamaliit sinabi, natin siya. "You will die of illiteracy." Ayan. So ikaw naman, you will die. Kakainin ka kasi ng shark at kakainin ka ng crocodile. Ano matututunan natin dito? Number 1. Pride comes before destruction. Totoo po yan. Isa po yung napaka-importante kailangan maintindihan natin. Pag dumating na po tayo sa punto na mayabang tayo, masyado tayong ma-pride at feeling natin mas mataas tayo sa iba. Diyos po ang nagsabi dito, di po kami ha? Yes. Pride comes before destruction. Ibig sabihin, pag mayabang ka, humanda ka na. Alam mo na ang kasunod na mangyayari sa buhay Sa mo. Tagalog Kaya ba huwag magyabang. Yung kapalaluan Yan daw. yung pride. Ay nauuna bago ang pagkawasak. So, Ibig sabihin to, kapag isang tao ay maging masyadong mayabang, mapagmataas, kadalasan daw nauuwi ito sa kanilang pagkadapa o pagkabagsak. Halimbawa, kung yung isang tao ay sobrang yabang, naniniwala siya na hindi siya magkakamali. 'Di ba? Alam niya lahat. So, hindi siya hihingi ng payo sa iba. At dahil hindi siya hihingi ng payo sa iba, hindi siya magpapakumbaba, nako, babagsak siya. So, yun po kailangan maintindihan natin. Bawas-bawasan po natin yung medyo sobrang pagyayabang. Okay na po yun. May alam ka talaga. Okay na. Pero hindi mo na kailangan kalantaran, isabihin sa iba, no? Or you will die. Okay pong maraming alam sa buhay. Maganda po yan. Pero, pagyayabang mo at you be prideful about it, problema po yan. Number 2. When people are proud of their speech, be proud of your silence. Sabi ni Lord Ang ganda po na. May mga pagkakataon po kasi may mga taong medyo makwento, masalita. At kuminsan, may dahilan naman may sinasabi. At kuminsan naman, walang dahilan. Pero doon ang punto. Kung sila daw po ay prideful of their speech, be prideful daw naman daw. Or para naman sa'yo, silence. Kasi kuminsan po, yung katahimikan, maganda po nagagawa niyan sa mga tao medyo mayabang. Mas malakas nga daw yung mensahe nung tahimik, 'di ba? Ingat po. Kaya yun po. So, kung meron po kayong kaharap na medyo boastful, mayabang, okay po, manahimik lang kayo. Mararamdaman niya na parang, medyo
hindi na yata tama yung ginagawa ko. So, yun po ang pwede niyo gawin. May paalala naman sa atin si Karen Horney para sa ating lesson number 3. If you want to be proud of yourself, then do things in which you can take pride. Yan. Again, hindi po namang masamang maging prideful o medyo may proud konting ka. pride ka sa sarili mo. Siguraduhin mo lang may nagagawa ka na talagang you'll be proud of it, na talagang alam mong maganda yung nagawa mo, nakatulong ka sa iba, okay lang po yun. So, hindi po namin sinasabing gumawa kayo na maganda at sabihin nyo sa ibang tao, okay lang po. Siguraduhin nyo lang po yung mga sinasabi nyo, mababackup nyo ng mga ginagawa nyo. Yes, o kumbaga hindi yung salita ka lang ng salita. Naku, sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan, di ba? 3 bagay ang ating nasabi kanina. Number 1, pride comes before distraction, di ba? Nauuna daw po yung pride, pero ang kasunod niyan distraction. Number 2, when people are proud of their speech, be proud of your silence. And number 3, if you want to be proud of yourself, then do things in which you can take pride. Sana tandaan niyo po lahat ng mga bagay na yan bago kayo makain ng buhaya o ng kating, kasi yun po ang mangyayari sa inyo pag hindi po natin ginawa yun dapat natin gawin. At para ganahan naman kayong kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Saturday. Located po yan sa Eco Park 1030 Alpine Street, Los Angeles, California. Every Sunday po, 9 a.m. to 5 p.m. ay nasa Melrose Trading Post po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan lang ang 323-610-9005 or 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitil. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mag-global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually magbabahagi po kami ng mga tips para mas lalong gumanda ang buhay. Simulan muna natin ang tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, don't live in the past. Your past does not determine your future. Learn from it, but never let the past imprison you. Kung nagkamali ka noon, huwag mong hayaang makahadlang yan para ilabas ang galing mo. The world needs you and you have so much potential screaming for release. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on the Wendy Lindo Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time, para sa iba pang tips para mas gumanda ang buhay. Pag-uusapan natin ngayon ng isang internet article na napakaganda po, na pag natutunan nyo po, malamang gaganda po ang buhay nyo. Ito po yung 9 benefits of drinking water when you wake up in the morning. Sinulat po ito ni Connie Strimley. Alam mo, talagang grabe. Nung nalaman ko to, uminom kagad ako ng tubig mga 2. Totoo po yan. Ako po, I've been doing this for so many months already. Immediately po, paggising ko sa umaga, okay? Pagkatapos ko mag-pray po, ang unang-unang gagawin, bago ko po isayad yung paa ko doon sa sahig ng aming kwarto, bababa ako ng kama, siguro meron po ako 2 basong tubig. Iniinom ko kagad at nakita ko po yung napakagandang epekto sa buhay ko. At isa-isayin natin lahat yan. Napaka-discipline talaga. Okay, number 1. Bakit daw po? Ano bang benepisyo ng tubig? Pagising mo, it rehydrates your body. Yan. Kasi yung pag-inom daw ng tubig, pagkagising mo, nakakapag-replenish daw yan ng ating katawan with hydration that needs to properly function yung ating katawan. Kasi tatandaan nyo po, 8 to 10 hours kang hindi nakainom ng tubig. So, ibig sabihin po, kailangan mo ang tubig the moment you wake up. Take note, 8 to 10 hours po, hindi ka nakainom. Kung medyo mainit ang pinagpawisan ka, medyo naubos po halos yung mga liquid sa katawan mo. Kaya kailangan mong uminom ng tubig the moment you wake up. Oo, madalas nakakalimutan natin, di ba? Uminom ng tubig during the day. So, by drinking big glass of water upon waking up, you're setting the pace for the rest of the day. Ibig sabihin po, nalulubricate nyo na po yung buong katawan nyo ng tubig. The moment, simulan nyo po, 1 to 2 glasses, mas maganda po, 2 glasses in the morning. Medyo, kung may 8
glasses of water ka kailangan inumin, edi 6 na lang, nakadalawa ka na kasi. Maiiwasan daw yung dehydration, which has several negative consequences katulad ng dizziness, confusion, fatigue, urinary tract infection, kidney stones, at seizures. Can you imagine? Drinking water the moment you wake up, ang dami pong ating maiwasang problema. Number 2, it makes you alert. Ayan. Oy, kasi yung brain daw natin contains so much water. Kaya drinking water first in the morning is helpful when it comes to maintaining optimal alertness and brain totoo activity. yan, ha? Kaya mapasin nyo, pisa parang ang bagal kumilos ang isip nyo. Pagkagising nyo, normal po. Kasi kulang sa liquid ang utak natin. Kaya pag inom ng tubig, marirehydrate, maski ang utak natin, edi bibilis tayo mag-isip. Kasi pag kulang ka daw sa tubig, it can make you feel drained, di ba? So possibly leading to low energy, bumababa yung cognitive function. Hindi ka nga na makapag-isip. O, number 3, it boosts your immunity. ayan, totoo po yan. Oo, kasi di ba madalas naman tayo in contact with other people, nakikipagkamay tayo, di ba, niyayakap natin yung mga kaibigan, touch yung mga germ-infested handrails, nako, nagsishare tayo ng close living spaces, humihinga tayo sa iisang lugar. So, ibig sabihin, exposed tayo sa pwede nating mahagap na infection. Kaya ngayon, pag inom daw po ng tubig, tumataas sa ating immune system, o yung ating panlaban sa mga sakit na pwedeng mapalapit sa atin. Kaya inom na po ng tubig pagkagising sa umaga. Oo, purify daw ng colon natin yan, which make it easier for your body to absorb the essential nutrients that it needs to maintain healthy immunity. Okay, number 4. It jumpstart your metabolism. Yan po. Importante po yan. Oo, malaking bahagi daw ho ito as it converts anything you eat into energy. Yes. No? At saka syempre, pag mataas ang metabolism mo, mas maganda, nakaka-prevento ng diabetes at saka ng obesity. Ano naman, gusto pong mag-reduce, magbawas-bawas ng timbang, ang napaka-importante po, inom ng tubig pagkagising, automatic po, yung metabolism niya bibilis kasi madali na i-grind yung mga kinakain nyo. Bago pa sila dumating, nandun na po yung tubig, Yes. so malamang mas malaki posibilidad na mas pumayat kayo. Sabi nga sa pag-aaral, your metabolic rate increases by about 25% for about an hour, which results in faster digestion, Yan. which can then result in weight loss. Okay, number 5. It can help you lose weight. Ayan, yun na, konektado na po Oo. yun. Dahil nga po tataas, bibilis ang metabolism mo, ibig sabihin, bibilis din po ang pagbawas ng yung timbang. Yung pong napaka-importante kailangan nyo maintindihan patungkol sa panginom ng tubig. At pag inom daw niyan sa umaga, nakaka-reduce daw yan ng number of calories that you eat before breakfast. Kasi nga naman, busog ka na. Yung po Full maganda. na yung stomach Pag inom mo, medyo yung possibility, gutom ka kasi normally pag gising mo, ay, ilang oras ako di kumain, kakain ako. Pero pag uminom ka ng tubig, para makakapil ka na parang busog pa ako. So, Yes. later ka nakakain, so malaki posibilidad na mabawasan ang timbang. Alam mo sir, sabi nga sa isang pag-aaral pag yung mga tao daw umiinom first thing in the morning, nakaka-lose daw sila ng 4.5 pounds within 3 months because the water filled the stomach with 0 calorie substance. Tubig pa lang po yan. Please, ang simple, hindi po napakahirap to. Iinom ka lang ng tubig, kaya nyo yan. Ito naman, number 6, it will improve your skin's health and promote healthy hair. Ayan, di na kayo pupunta sa mga kung saan-saan ang pampaganda ng mukha. Oo, kasi early morning beverage helps flush toxins daw Yan. sa ating katawan. It will also help keep your skin healthy and radiant. Kita niyo po, napaka-effective talaga, napakaganda po talaga pag-inom ng tubig. At saka dito nalaman ko na yung palang dehydration, isa daw po to sa principal causes of some unwanted skin issues. Kasama na yung wrinkles, dark patches, large pores, flaking, irritation, itchiness, uneven texture. So sa mga taong concerned sa mga nabanggit ni Mama Mabilin, inom na ng tubig. Number 7. Number 7, it can treat and prevent headaches. Totoo po yan. Kaya kung nakaka-experience kayo ng sakit ng ulo, drinking water first thing in the morning can either eliminate them or reduce their duration and severity in pain. Nung malaman ko po yan, kasi parang sumasakit-sakit ang ulo ko, yung pala, base po sa pag-aaral na to, pag inom pala ng tubig, kulang pala ako sa tubig, kaya para madalas sumakit ang ulo ko. Nung uminom na po ako ng tubig on a regular basis every morning, nawala na po lahat yung sakit ng ulo. Yes, talagang solusyon sa migraine. Number 8. Number 8, it can prevent kidney stones and syempre. bladder infection. Oo, kasi this is because the water dilutes the acids that can lead to these health issues. Kaya inom-inom na po ng tubig at dami pong sakit na
i-prevent po ng tubig. Number 9. And number 9, it will help you move your bowels. Ayan, sa mga matagal po sa CR, ito po mangyayari pag uminom kayo ng tubig, bibilis ng konti. Nasi-stimulate kasi yung bowel movements, no? Your body depends on rhythmic contractions in your colon to help remove waste and toxins. So, when you drink water, your body senses this new arrival, no? Nararamdaman niya, which then triggers signals to your intestine to get moving, which increases the chances that you'll have a bowel movement. Mga pamilya, isang bagay lang ang gagawin nyo. May 9 na benepisyo. Hindi nyo pa ba gagawin yan? So, mula sa araw na make a habit of drinking 1 to 2 glasses of water pagkagising sa umaga. Hindi lang hindi lang pang health mo, pati pang beauty pa, no? Ibig sabihin po, dapat bago kayo matulog, lagay nyo na yung tubig na yun. Huwag kayong maghahanap ng tubig pagkagising. Baka hindi na ka mainom. Sa gabi pa lang, lagay na yung tubig doon, tapos paggising mo, inom. Para paggising mo, kita mo na, Yeah. alam mo na yung gagawin mo. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. At kapamilya, sa mga uuwi ng Pilipinas, may paalala kami para lalong gumanda ang inyong buhay. Visit Pretty Looks, Master of Eyebrows. They also offer a lot of other beauty treatments for you to stay pretty. Bisitahin nyo lang ang kanilang website for more information and Pretty Looks location. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano ang dapat gawin para magkaroon ng mas maganda at mas matagumpay na buhay. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, gusto mo bang mas gumanda pa ang buhay mo? Malamang ang sagot mo, oo naman. Meron ka bang mga pangarap na hindi mo naabot? Malamang ang sagot mo, oo naman. Ang Good good news! news! Pag-uusapan natin ang ano mga dapat gawin para magkaroon ng mas maganda at mas matagumpay na buhay. Sa ating episode na Be the Better You! Ano-ano dapat gawin ha para magkaroon ng maganda at matagumpay na buhay? Ito na po ang aming Number topics. 1. Number 1, let go of the past. Yan. Bitawan mo ang kahapon. Ito po isa napaka-importanting dapat niya gawin. Kadalasan po kasi yung kahapon nang humihila sa atin para makapunta tayo sa hinaharap na mas magandang hinaharap. So, ang ganda po. Tip number 1, let go of the past. Kasi holding on to past hurts, failures, or regrets can hinder our ability to move forward. Pero ang tanong, Sir Vic, paano pag sinabi lang, the past haunts me? Yun nga, kaya kailangan let go. Kaya ka na hino-haunts kasi, naalala mo, iniisip mo, sabi niya, kasi hawak-hawak mo siya. So, ang punto mo is, bitaw, let go, bitawan mo na yan. So, hindi pwedeng hawakan ng past. Oo, dapat nga Oo. hindi po, let go. Kaya nga, bitaw nyo na po yung mga masasamang pangyayari kahapon. Okay, paano gagawin yan? Ganito yan. You need to let go of the past kasi naman, the past cannot be changed. Hindi mo na mababago. Cannot be forgotten. Cannot be edited. Cannot be erased. It can only be accepted. Yan. So, kung meron pong pangit na pangyayari kahapon, wala tayong magagawa. Nangyari na, hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng edit, hindi pwedeng tanggalin. Nando na yun. So, isa nakaka-apekto sa akin itong pangit na past. Oo. So, simple. Let go. Let go. Ang sistema po, para ma-let go daw po isang bagay, dapat palitan mo. So, what do you do? Let go at focus on the future. Oo. Let go. Ano man yan, maaring relasyon, maaring naloko ka. Career, whatsoever. Career, at kung ano-ano pa. Kasi letting go means to come to the realization that some people are a part of your history. Yes. No? Tapos na eh. But not a part of your destiny. So, Sabi may, ni Steve so may mga Marabol. tao pong para bang hindi mo pitawan. Take note, okay na po yun. They're just part of your history. Pero may mga pagkakataon po itong mga taong to is no longer part of your destiny. Kaya you need to let go. Nako, bitawan na ang nakaraan. Sabi ni Alison Noel, the only thing a person can ever really do is to keep moving forward. Take a big leap forward without hesitation, without once looking back. Simply forget the past and forge toward the future. Kaya ngayon natanong mo, how to let go? Ito na po, sinabi na po. Yes. To let go is to keep moving forward. Ibig sabihin, may mga hindi maganda nangyari, isip mo. So, ang isip mo nandun sa likod, so, nahihirapan ka.
you will not be successful with that. So what we do? Umarap ka and keep moving forward sa direction na gusto mong puntahan. So habang gumakilos ka, naglalakad ka, unti-unti, hindi mo na maaalalay kahapon. Dahil ang isip mo at utak mo ay punong-puno na magagandang pwedeng mangyari sa buhay mo. Kaya pala sa kotse, ang laki ng, windshield mo, pero ang liit ng mirror na pangtingin mo pang likod. Yes. Yung rear view mirror, Kasi nga po, mas importante yung kinaharap kaysa po yung kahapon. Tapos na yun, wala ka na magagawa. Kaya let go. Nasaktan ka man sa iyong kahapon, let go of the past. Forgive them. Forgive them, forgive yourself also, di ba? And others, and focus on the present and the future. Kung minsan po, the thing that haunt us, na hindi tayo makabitaw, yung mga taong nakasakit sa atin. Oo. Ito po suggestion ko, nasaktan na kayo minsan, huwag nyo nang ulitin. Kasi every time hindi mo Teka bitawan. mo, bakit mo sinabing uulitin? Okay, kasi po, nasaktan ka nun. That's Tapos, one. every time naalala mo yun, sinasaktan mo sarili mo. Every time iniisip yung pangyayari, sinasaktan pangatlo, pangapat, panlima, panganim, minsan ka lang sinaktan nila. Pero Tama ikaw na. mismo, ilang beses mo na sinaktan ang sarili mo because you cannot let go of the offenses and the pain. Let go and move forward. Tapos na yun, nasaktan ka na, tama na isa. Huwag mo nang dalawahin ang sakit. Ang galing nun, wag mo nang dagdagan. Minsan, ang masama, hindi sila yung nananakit na sa'yo ulit. Ikaw na nananakit Ikaw sa na. sarili mo because hindi mo makalimutan. Minsan ka lang sinaktan, huwag mo nang ulitin. Number 2. Number 2, embrace change. Ayan. Yakapin mo ang pagbabago. Kasi naman kapamilya sa buhay, hindi maiiwasan ng pagbabago. Di ba? Talagang we're living in a changing times. So sa halip matakot dito o iwasan ito, dapat nating yakapin ito bilang pagkakataon para sa pag-unlad at pagbabago. Magkadikit po ito ng step number 1, step number 2. Let go of the past. Oo. So, ibig sabihin let go, bitaw. Pero hindi naman pwedeng wala kang hahawakan. Tama? So ngayon po, ang hahawakan nyo, embrace change. Ano yung change? One, wala na yung dating karelasyon mo. Wala ka na sa dating trabaho. Wala na yung mga sitwasyon meron ka dati. Let go. So ngayon, para gumanda ang kinabukasan mo, nasaan ka man ngayon? Ano mang relasyon meron ka, wala ka mang relasyon ngayon, embrace it. Ano yun? Embrace singleness. Embrace may bago kang trabaho. Ibig sabihin, yakapin mo, tanggapin mo yung sitwasyon yun. The more you embrace and accept your present reality, the better for you and your future. Tandaan mo yun. Kaya pala, pag hindi mo binitawan yung past mo, nung dalawang kamay mo, di ba? Wala kang gagamitin Pang-embrace. So, kailangan, bago ka ma-embrace, bitaw. Ang galing. Embrace change. Napakaganda nga paalala sa atin yan. And change can be exhilarating, intimidating, challenging, pero liberating, depending on your perspective and readiness to embrace. So, ibig sabihin, ikaw bahala. Kung tingin mo nakakatakot ang change, nakakatakot talaga. Pero kung tingin mo exciting ang change, exciting talaga. Kung tingin mo ang daming challenges ang change, marami talaga. Pero kung titingnan mo napakaraming opportunity and change, marami talaga. So, my point is this. Pag in-embrace mo ang pagbabago at tinanggap mo kasama sa buhay ang pagbabago, promise, gaganda ang buhay mo. Pero isa sa natutunan ko dito na not everything that you face can be changed. Yes, di po lahat ng bagay pwede niyong baguhin. But nothing can be changed until it is faced. Yes. Hindi po lahat ng mga nasa harap mo kaya mong baguhin. Pero, walang kang pwedeng baguhin kung hindi mo haharapin ang mga bagay sa harapan mo. Ibig sabihin, whatever challenges, opportunities, and problems you're facing right now, you need to face it. Kasi the worst thing that can happen is this. You have a problem, ayoko na nito. Babalikan na naman sa dati. Mali na ngayon nangyari. So what do? You need to face your reality. At hanapan mo ng solusyon ng problema ang meron ka. That's the way to move on and be successful. Sabi nga ni Albert Einstein, di ba? The measure of intelligence is the ability to change. Aba, ibang klase. Hindi yung pagkuha mo ng exam para ma-check yung IQ mo. The measure of intelligence is the ability to change. So, kung may ability ka daw to change, malamang intelligent ka and you'll be successful. No. And how to have the ability to change is so simple. Embrace change. Tanggapin ang change at unti-unti malalaman mo ang dapat mo gawin.
Ay, napakaganda. Sana ma-apply natin sa ating buhay. Pero meron pa tayong pag-uusapan mamaya. Bago tayo mag-break, may good news kami sa inyo. Kung nagbabala kayong umuwi sa Pilipinas o may kilala kayong uuwi ng Pilipinas, ang Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria, dalawa sa pinakamagagandang hotel sa Pilipinas, ay magkakaloob ng free hotel accommodation. Siguro tanong, paano? Simple lang po. Ang dapat nyo nang gawin ay magpadala na inyong email sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Isulat po yung pangalan, address, contact number, at pinaka-importante, bakit kayo nanonood ng programang itong Tulong Ko Pasa Mo? Mas maganda siguro kung ilalagay pa rin ninyo yung mga natututunan nyo sa programang ito. At ang may pinakamagandang dahilan ay pagkakalooban po ng free accommodation po ng hotel accommodation. Kaya sali na, may premium hotel accommodation ka na, libre pa. And we will notify you by email if you have been selected to receive the complimentary hotel accommodation from Crown Plaza Manila and Holiday Inn Manila Galleria. Bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa ating in-house certified nutritionist, owner of Salad Master Dealership in Santa Clarita, California, na si May Gonzalez. May! Sa tulong kalusugan para sa buwan ng mga tatay, pinag-uusapan natin kung paano maiiwasan ang mga sakit na nagsisimula sa letter D for Daddy. Noong nakaraan na pag-usapan natin ang diabetes and dementia. Ngayon naman ay depression. Take proactive steps to maintain mental health and well-being. Here are some essential tips. First, build a strong support network. Palibutan po natin ang sarili natin ng mga supportive na pamilya at kaibigan. Second, stay physically active. Ang regular exercise ay isang mabisang pampasigla ng mood. Third, maintain a balanced diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins, and avoid excessive consumption of caffeine, sugar, and alcohol. Fourth, establish a regular sleep routine. Siguraduhin komportable ang iyong tulugan at walang mga screen time katulad ng cellphone or TV bago matulog. Fifth, set realistic goals and priorities. Break tasks into manageable steps and avoid overcommitting yourself so it can help reduce feelings of being overwhelmed. 6. Stay mentally active. Engage in activities that stimulate your mind to help maintain mental sharpness and improve your mood. Lastly, seek professional help early if you notice signs of depression like persistent sadness, and it can help you prevent depression from worsening and help you recover more quickly. Napansin niyo po ba na itong mga sakit na nagsisimula sa letrang D? May 3 bagay na dapat nating gawin para maiwasan ang sakit na diabetes, dementia at depression. At yan ay diet, adequate sleep, and daily exercise. DAD. Kaya sa ating tatay at mga nanay na nagsisilbing tatay, Happy Father's Month! And good news! If you're located in Southern California, I can arrange a visit or send my team to you to demonstrate how to prepare a healthy and balanced diet for free. We will even bring the ingredients and we can enjoy a meal together. Slots are limited, so reserve your spot by emailing tulongkopasamoglobal@gmail.com with your name, phone number, address, and preferred date and time. Ito po si May Gonzalez reminding you to stay happy, healthy, and blessed. Maraming salamat, May. Until next time, para sa iba pang tips para sa tulong kalusugan. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasa Mo Global, Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Bago nating pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa mga beauty tips or hair tips ni Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Life should never be boring, so that you will
adoring. So color your hair and never be in despair. Yes, it boosts your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Oh, life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Boost your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be whole. Maraming salamat, Jane. Kaya bisitahin niyo po si Jane, ha? And get a free hair consultation sa Jane Rockstar Salon at 12146 South Street, C. Artesia, California. Tawagan po ang numerong 562-850-7110. Okay, itutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat gawin para magkaroon ng mas maganda at mas matagumpay na buhay. Sa ating episode na, Be the Better You. Yes. Okay, review. May dalawa na tayong na-discuss. Ano yun? Number 1. Let go of the past. Yan, bitawan mo na ang kahapon. Holding on to the past hurts, failures, or regret can hinder your ability to move forward. Kaya bitaw. Bitaw. Number 2, embrace change. Pagkatapos ng bumitaw, yakapin mo ang pagbabago. Gamitin mo yung dalawang kamay Oo. na bumitaw. Hindi sa mo pwedeng gawin pagyakap. sabay yun, ano? Hindi pwedeng nakahawak ka dito, tapos nakayakap ka. Hindi pwede. Bitaw muna, then yakap. Paalala lang namin, sa buhay, hindi maiiwasan ng pagbabago. Sa halip matakot dito o iwasan ito, dapat nating yakapin ito bilang pagkakataon para sa pag-unlad at pagbabago. Okay, number 3 na tayo. Renew your Sa Tagalog, mind. baguhin mo ang iyong pag-iisip. Ha? Totoo po. Isa sa mga dahilan ba't nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon, yung pag-iisip mo ngayon. At kung patuloy kayo ng pag-iisip mo, diyan ka rin pupulutin. So kung gusto mong mabago ang pupuntahan mo, bago mo yung pag-iisip mo, at pag nagbago pag-iisip, magbabago na ang direksyon ng buhay mo. May malaking epekto, no, sa ating pag-unlad at pagbabago, yung pagbabago ng ating pananaw, Mm. di ba? Upang magkaroon ng positibong pagbabago sa ating buhay. Malaki so, po. baguhin mo yung perspective mo. Malaki po. At halos lahat po ng kilos natin ngayon ay nanggagaling sa ating pananaw sa buhay. Yung perspective. Pag pangit po ang ating pananaw, ay nakatakot yan, hindi ko kayang gawin. Hindi ka kikilos. Saan nanggaling yan? Sa maling pananaw. Pag ang tingin mo dyan, this is a challenge, opportunity dito, may matututunan ako dito, lalaban ka. Saan nanggaling yan? Sa yung perspective. So, napaka-importante po nung ating mind. Diyan po nanggagaling yung perspective. Pag pangit yan, pangit ang kilos mo. Pag maganda yan, gaganda ang kilos yun. Kaya ang step number 3 na sinasabi namin sa inyo, renew, baguhin nyo po Oo. ang pananaw nyo sa buhay nyo. So, hindi mo kailangan baguhin yung surroundings Hindi. mo para gumanda. So, kahit na pangit yung surroundings mo, may makikita ka pang mas maganda. 'Di ba? Kasi one of the greatest gift you can give to yourself is a mind refreshed and renewed with new ideas, new perspectives, and new possibilities. Yung po ang dahilan kasi nga po, tapos na yung kahapon eh. You let go na eh. Embrace mo na yung change. So, para maging mas maganda mo, dapat natin ang bago. So, how do you make it new? You need to renew. Babaguhin mo ang iyong pag-iisip dahil may bago ka na pupuntahan, may bago kang desire, may bago kang relasyon na pwede buksan ng Diyos sa'yo. So, for that thing to happen, you need to renew. Kaya pala yung half-filled glass of water, napakagandang illustration lagi. Kasi parang kung hindi mo nirenew yung mind mo, isipin mo, naku, paubos na. Pero pag nirenew mo, meron pa. Sabi kalahati na lang, mapupuno na. Ito yun. Oo.
renew your mind, not just the appearance, ha? The mind is where the real beauty lies. Totoo po yan. Ang mind po natin, kahit maganda na yung nakikita natin, pwede natin papangitin. Ang mind po natin, kahit pangit ang ating nakikita, pwede natin pagandahin. That's how powerful our mind is. That's the reason why renew your mind. Kaya nga, renew your mind like the dawn renews the day. With each sunrise, let go of yesterday's worries and embrace the promise of a new beginning. Kailangan mo na yung beginning, and for that thing to happen, you need to renew your mind. Pero hindi ba, pwede bang monthly yun? Yeah. O Pwede, weekly? gusto mo rin yung monthly. Oo. Pagkatapos po ng first day, luma na uli, babalik ka na naman sa dati. That's the reason why po, ang suggestion namin, renew your mind daily. For it is the wellspring of your thoughts and the seedbed of your dreams and the foundation of your actions. Doon po nanggagaling ang action natin, kaya kailangan tama, ibaguhin natin, linisin natin palagi. Araw-araw. Araw-araw. Ibig sabihin, pag bago araw-araw, malinis araw-araw, malinis, maganda rin po ang ating pag-iisip at pananaw sa buhay, gaganda rin po yung ating aksyon. Minsan nga dapat oras-oras Yeah, eh. okay. Number 4. Keep studying. Ayan, importante po daw. Ayan. Patuloy kang mag-aral. Siguro, bakit? Okay. Kasi ang pangunahing layunin ng pagbabago ay ang personal na pag-unlad. So, dapat nating bigyan pansin ang ating sarili, yung pagbubuti, pag-aaral, no? At yung meron kang learning talaga day after day at patuloy kang magpapabuti ng sarili Yan. mo. Sabi po natin kanina, yung step, renew your mind. Sir, paano ko i-renew yung mind ko? Kasi yung isip ko kahapon, yung pa rin ang isip ko ngayon. Diyan papasok yung step po natin ngayon. Keep on learning, mag-aral ka. Bakit, sir? Pag nag-aral ka, nagbasa ka ng libro, nakinig ka sa isang magandang pagtuturo, punta ka sa YouTube, o anumang inspirational libro, magkakaroon ka ng bagong pag-iisip. Oh. That's where renewing comes in. Okay? So, for your mind to be renewed, you must know new things. And for new things to be upon you, you must learn, study, aral, basa, nood. May cellphone naman tayo. Ang dami yung pwedeng matutunan pag ginamit nyo po yan. Makikita nyo, uy, magbabago isip mo, magbabago pananaw, at magbabago na rin ang kilos mo, at pinakamaganda, magbabago buhay mo. Remember, learning is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it. Totoo po, kung gusto nyo mas gumanda ang buhay nyo, matuto kayo ngayon. Alamin nyo, pwede nyo alamin ngayon. Kasi po, ito daw po yung passport. Parang passport yung ginagamit nyo para makapunta sa ibang bayan. Oh. Tama. So, pag ikaw nag-aral, mapupunta ka sa ibang lugar. Magkakaroon ka ng ibang mga bagay. Makakarating ka sa mga lugar na hindi mo dati napupuntahan. Ano kailangan mo? Aral. Hindi lang passport. Yes. Aral, basa. At lahat po tayo marunong magbasa, marunong mag-aral. Hindi po ito usapan ng IQ, galing. Hindi po. Kayanan lang pong magdagdag ng kaalaman sa ating isipan. Yeah, at saka yung panonood nyo ng tulong ko pasa mo. Ayan, This is a form of study eh, Study diba? na po to, learning. Oo. Every time you watch, tulong ko pasa mo, you're renewing your mind because meron kayong bagong natututunan. Kaya kung may kaibigan kayo, kamag-anak kayo na gusto nyo pagandahin ng buhay, imbitahin nyo lang manood ng tulong ko pasa. Yes. Sabi nga ni Dr. Sue said, the more you read, the more things you will know. And the more you learn, the more places you will go. Yan, siguro kaya hindi ka nakaalis-alis sa lugar na meron ka ngayon. Kulang ka sa kaalaman. Subukan mong umalam, mag-aral ng maraming bagay, makakapunta ka sa mga lugar na akala mong hindi mo kayang puntahan. Minsan iniisip natin ang magandang investment ay bibili ka ng bahay or pupunta ka place ka sa stock market, pero sabi ni Warren Buffett the best investment you can make is in yourself. The more you learn, the more you earn. So, kung tingin mo hindi maganda ang kinikita mo, kung konti lang kinikita mo, malamang kulang ka sa learning. So, kung gusto mong tumaas ang kinikita mo, learn, and learn more so that you will earn, and earn more. But remember, the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. So, ang hindi pinapala, katabi mo. Hindi po tayo nagpapagalingan sa katabi natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, hindi po. Ang gusto namin paalala sa inyo, you should be better than yourself yesterday. Ang kalaban nyo po, ang gusto nyo improve yung sarili nyo kahapon. Oo. And when you think that way, promise po, unti-unti aangat ang ating buhay. Yeah, kaya nga, be the better you. Mamaya, itutuloy natin ang ating usapan sa kung ano-ano ang dapat gawin para magkaroon ng maganda at mas matagumpay na buhay. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa maglubad. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo.
gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia bumalik. At Abilene Garcia. Tutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat gawin para magkaroon ng mas maganda at mas matagumpay na buhay. Sa ating episode na, Be the Better You! Review Okay, lang. review. Number 1, Number 1, let go of the past. bitawan ng kahapon. Number 2, embrace change. Yakapin ang pagbabago. Number 3, renew your mind. Baguhin ang iyong pag-iisip. At syempre, number 4 na nabanggit ay keep studying. Patuloy kang mag-aral para ma-renew ang iyong pag-iisip. Paalala nga ni Warren Buffett, diba? The best investment you can make is in yourself. The more you learn, the more you earn. Never give Yan. up. Huwag susuko kasi kami 10. Susubok tayo ng 1, 2, 3 araw tapos titigil na tayo. Walang mangyayari. Dapat po, pag may sinimulan ka, lalaban mo yan hanggang sa dulo ng walang Kasi hanggan. sir, hindi mo madali ang pagbabago, Totoo yan. 'di ba? At maaring magkaroon ka ng hadlang, no, sa iyong paglalakbay. Pero sa pamamagitan ng determinasyon, pagiging matatag, magagawa natin 'to para malagpasan ang hamon at maging matagumpay sa ating mga So, layunin. napaka-importante po nitong huwag kang susuko kasi 4 na step ka na eh. Nagawa mo na yung tama eh. Oh. Ang problema, eto na, ginagawa mo na yung dapat mo gawin. Ang problema, napagod ka, nainis Bibigay ka ka, na. naasar ka, nag-exercise ka, sumakit ang katawan mo, tumigil ka, tinuro namin kanina, uminom ng tubig, nakagawa kang 3 araw, nakalimutan ni pang-4, itinigil mo na. Hindi dahil you fail on the 4th day, titigil na, simula ka uli. So, ang punto po, huwag susuko, huwag titigil hanggat hindi mo pa nakukuha yung gusto mong makuha. Sabi ni Winston Churchill, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So, ang sikreto daw po sa halos lahat ng endeavor natin, it is the courage to continue. Sample lang po natin, nag-aaral ka, elementary, high school, tumigil ka, hindi ka natapos. So, kung tinuloy mo kahit mahirap, malamang graduate ka na ngayon. Gano'ng karami sa atin hindi nakatapos ang pag-aaral because there was a point in your life, sumuko ka dahil napagod ka na. Now, punta tayo sa medyo mas importanteng sitwasyon, relasyon. Gaano karami sa inyo tinigil niyo ang inyong pagsasama bilang mag-asawa dahil napagod ka na, nainis ka na, kinapos ka na, tumigil ka na. Pwede pa namang ilaban. At dahil hindi mo ilaban, divorce ka na ngayon, hiwalay ka na ngayon. Gaano karami pong tao nagka-problema katulad niya, nilaban, hindi sumuko, and they live happily ever after. Think about this. Ikaw dapat yun eh. Kaya lang sumuko ka. Importante talaga yung hindi pagsuko at pagtuloy sa lakbayin ng buhay. Kilala mo si Arnold Schwarzenegger, sabi niya, strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength. Doon po daw nanggagaling yung lakas. Ano po yun? Yung mga pagkakataong hirap na hirap ka na. Oh. Parang hindi mo na kaya, pero nilaban mo. Hinanapan mo na solusyon yung sobrang paghihirap mo. At pag napaglagpasan mo daw yun, that's where strength begins. Doon ka lalong lumalakas. Kaya sa susunod na makaharap mo yung problemang yon, hindi na yung malaking problema. Bakit ang sabi mo? Nagpasa ko na yan dati, madali lang yan. Dinaanan ko na yan Dinaanan ko na. So that's where strength happen. Meaning po, if you want to be strong at magkaroon ng strength sa buhay, dapat makaharap kayo ng problema. Yes. At huwag niyo pong tatakbuhan yung problema. Face the problem, solve the problem, and surpass the problem. That's where strength happens. Napakaraming tao ang iniisip, ay yan, successful yan kasi laging panalo. Pero hindi. Na-develop pala yung yung success niya because of the struggles, di ba? Na napaglagpasan niya yung mga overwhelming trials sa buhay niya. Sabi nga po, marami tayong nakikita ngayon, overnight Oo. success. Ang Ibig galing mo, naman yan. successful ka overnight. Problema niya po, hindi po totoo. Wala po overnight success. Kaya lang overnight success, nakita mo siya hindi pa siya successful, nakita mo siya na successful na. Hindi mo nakita yung pagitan, yung sa gitna, lahat ng struggle, lahat ng paghirap, lahat ng sleepless night, lahat ng panahon gusto niya na sumuko pero inilaban pa niya.
yung pong anong dahilan bakit siya naging successful. At minsan, kaya tayo sumusuko kasi gusto natin kaagad mabilis eh. Gusto natin kaagad, successful ka na kaagad eh. Sabi ni Confucius, it doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop. So, ito po ang sikreto. Diba? Ano man ang ginagawa nyo, kumisan, mabagal, parang nangyayari, exercise ako ng exercise, ano nangyayari, inom ako ng tubig, wala nangyayari, namahal ko asawa ko, wala naman nangyayari. Importante po, just continue doing. Ang bagal, parang walang nangyayari, tuloy lang. Makakarating ka rin. Ang importante, huwag kang titigil. At sa takdang panahon, kahit saan man ang pupuntahan mo, pag ikaw patuloy na naglakad, promise, makakarating ka kung patuloy kang maglalakad. Hindi katulad nung monkey, di ba? Ang bilis-bilis daw niya. Yung pagong, dahan-dahan. Ang bilis-bilis pero napagod, huminto. Pero yung pagong kahit dahan-dahan, nakarating. Dagdag pa ni Confucius, our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fall. Yun daw po ang sikreto. Hindi daw po, dahil patuloy ka nagiging successful, yun ang magpapaganda na buhay mo, hindi. Pag ikaw yung taong bumagsak at patuloy ka tumayo, every time bumagsak, tayo ka ng tayo, yun ang magdidikta kung ikaw ay magiging successful o hindi, kung mas gaganda ang buhay mo o mas papangit. Kaya po, paulit-ulit, huwag susuko. Problema, laban lang. Ito, lagi namin pinapaalala sa inyo na nakuha naming paalala ng Diyos sa amin. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Diyos na po ang nagsabi niyan. Makukuha niyo lang po yung gusto niyo pag hindi ka nag-give up. Number 6. Have faith in God. Ayan. Okay? Kailangan po magkaroon tayo ng matinding pananampalataya sa Diyos. Kasi sa bawat hakbang ng ating gagawin, mahalaga yung faith natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Kasi mas madali nating malalagpasan yung mga pagsubok at maging matagumpay tayo sa ating mga layunin. So kung gusto niyo mas gumanda ang buhay niyo, mas maging matagumpay sa buhay, napaka-importante po yung pananampalataya sa Diyos na alam natin kahit imposible yung sitwasyon, tutulungan niya tayo. Na alam natin kahit wala ng pag-asa, may milagro sa Diyos, kaya have faith in God. Sabi nga ni Martin Luther King, ano ba ang faith? Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Yan po yung hakbang lang na hakbang. Pag sinabi ni Lord, hakbang lang. Si Mark, paalala niya, the biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. So take risks with faith in God. Pag ginawa mo yan, makikita mo, daming maganda mangyayari. Remember this, doubts kills more dreams than failure ever will. Pag ikaw po nagduda sa lahat ng hindi mangyayari ito, hindi mangyayari. Ay, talaga hindi mangyayari. But faith can move mountains. Dagdagan pa natin, si Blaise Pascal naman, in faith there is enough light for those who want to believe and enough shadows to blind those who don't. Kaya napaka-importante po ang faith. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Sabi naman po yan ni Franklin Roosevelt. Napakaganda ng mga paalala na to para maging mas matagumpay ang ating buhay, di ba? At para maabot pa natin yung tinatawag nating mga gumuhong pangarap. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Dalangin tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa oras na to. Salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin na pwede pa kami magkaroon ng mas maganda at mas matagumpay na buhay, lalong-lalo na sa awa at tulong niyo. Gabayan niyo po at tulungan po ang bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sana po, imbitahin niyo po yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang yung kapamilya, Dick Garcia. Ako na po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo.